Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Almost daily love reading. Take only what resonates. Sa mga gustong magpa-personal reading, search mo lang si Jing Tarot Reader sa Facebook. Ayan. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. TikTok natin, Unicorn Princess Tarot. Paki-follow na lang din ako sa TikTok, guys. So, this is for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Isang shuffle na lang. Okay. Thank you, Spirit, guys. Angel, guys. Let's start your reading for the sign of Libra. Denial is here. Lost. And one more card. Okay. Realization. Yung iba could be reversal. Okay. Inom lang ako, guys. Okay, pagpasensyahan mo na kung inom ako ng inom or nagte-take ako ng short break kasi sobrang init po ngayon. Alam niyo naman yon. Anyway, I feel like you're trying to block someone. Binablock or kina-cut off mo itong person na ito because marami ka nang na-realize marami kang laman, marami kang na-realize. Ayaw mo siyang makita, ayaw mo siyang makaharap. And you feel like marami ka ng lesson na natutunan sa kanya and it's done. It's done. Kumbaga, for you, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Completion is here, so might be tapos na. Kumbaga, wala ka nang hinahanap pa mula dito sa taong to, but rather, you want to forget about this person in the past. Okay, so, sino ba tong person na to? For the sign of Libra, please. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Oh, I don't know. Nabanggit ko yung Virgo. So, I don't know if you're dealing with the Virgo. Random lang yan, ha? Random lang. Nabanggit ko yung Virgo. So, you could be dealing with the Virgo. Anyway, okay lang din naman kahit hindi. Trash is here. Waves and obsession. Bottom of the deck is the pressure cooker. This person is obsessed with you. Obsessed siya sa'yo. Pero parang pinabayaan ka niya or parang you do have your trash. So, there's obsession sa taong to pero binaliwala ka niya. I'm hearing the word binaboy, so I don't know kung may mga ginawa siya sa'yo na hindi maganda. But this person, I feel like pwedeng nagkaroon kayo ng sexual connection in the past. Or parang more on sex lang siya. I'm seeing a person na magagalitin, ha?
Anyway, tell me about your emotion towards this person. Anong emosyon ang nararamdaman mo para sa kanya? For the sign of Libra. Magnetic. Tragedy and children. Pop up is here. Emotion naman niya para sa'yo, lockdown, and you do have here pressure cooker and love. And bottom of the deck is the Ascension. So, I feel like may mga bagay na hindi ka mapigilan dito sa taong to. Maybe may kinalaman sa children yon. Pero some of you, kung ito ay ex-husband or ex-wife, parang ayaw mo as much as possible na lumapit pa siya. Pwedeng ayaw mo lumapit siya sa children mo or what, pero parang hindi mo mapigilan. Parang kailangan pa rin. Ganon. And itong person na ito is ngayon niya nare-realize yung emotion niya para sa'yo. Hindi niya akalain na maramdaman niya to sa'yo eh. Pero mataas ang ego niya kasi. Alam mo yon. If I'm seeing twin flame for some of you, if you're dealing with the twin flame, pwedeng this person loves you, pero parang kinikim-kim niya lang yung emotion na yon. Katulad nga ng isang balon, hayaan mo lang kim-kimin niya kasi sasabog at sasabog din yon. Like, eventually, malalaman mo rin or sasabihin din niya sa'yo yun, lalo na ang ini-stress niya lang naman dito sa pagtatago niya ng emotions niya ay ang sarili niya. Okay, so take what resonates. Yung iba sa inyo, ayaw mo nang mahalin siya eh. Ayaw mo nang maramdaman tong nararamdaman mo. Pwedeng mahal mo pa, pero ayaw mo na. Ganun. What will happen in the future for you? Libra. Journal is here. Crickets and gossip. In the near future for Libra. Verge. Okay. Punta tayo sa ano muna tayo ha. Doon sa mga twin flames kasi nakakita tayo ng twin flame. And then later yung future about may mga ex-wife, ex-husband energy. So in the future for you, I feel like mas makakatulong para sa'yo, if you're dealing with a twin flame, to, you know, you're a good writer. Maybe, i-develop mo yon, share, post sa social media, or do a vlog or vlog. Kasi, I feel like marami kang kayang sabihin or i-share sa mundo. Wherein,
makukuha mo yung attention ng iba kahit hindi ka masyadong active or hindi ka masyadong naglalabas or hindi ka I feel like you are the kind of person na hindi masyadong friendly or wala masyadong kaibigan. Friendly, pero ibig sabihin, hindi pala kaibigan. But if that is you, you need to focus on, engaging na lang sa social media because you would gain a lot of followers, subscribers, ganon. And make some kind of change, new beginnings. Sabi ko nga yung person mo, hayaan mo lang. Kasi time will come, this person, hindi niya na kaya itong pagtatago na to or hindi niya nakakayanin. Siya na mismo yung magko-confess or aamin sa'yo. But of course, don't wait. Just focus on yourself. Para naman doon sa iba, if you're dealing with an ex-husband or ex-wife, there's a lot of negativity sa kanya ngayon. Not being honest sa mga tao sa paligid niya. Hindi siya nagiging totoo sa mga tao sa paligid niya. Ang dami niyang kasinungalingan. This person, wala siyang kailangan. Actually, in the near future, ganun din. You need to be silent. Huwag mo na siyang pansinin or what. Kasi kailangan niyang baguhin yung sarili niya eh. Hindi ko naman nakikita nababago niya. Punong-puno siya ng galit sa sarili niya. Kasi alam niya yung sarili niya dito ang mali. This person is guilty. I can see pregnancy here. So, it's not a healthy kind of pregnancy. Kasi parang mabubuo itong pregnancy na ito because of money or I don't know. It's not something na pinlano. But hayaan mo lang. And you have already managed na ma-remove yung negative sa buhay mo, which is this person. And then nare-realize niya yung pagmamahal niya sa'yo ngayon na wala ka na. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.